Kinabukasan, pasado alas 9 na, noong magising sina Magnus at Tomby. Expected naman iyon ng lahat dahil mag-uumaga na nga sila noong matulog. Umupo si Magnus sa gilid ng puno na kanyang hinigaan at nakatulala lang na nakatanaw sa malayo. Si Tomby naman ay tumayo na at nagbawas ng tubig ng katawan sa di kalayuan. Sabi naman ni Rika, "Kuya Magnus, magkakape na ba kayo?" "Oo Rika, sige, pasuyo na lang." Sabi naman ng isang dalagang si May, "Ate Rika, kami na magpapainit ng tubig para may silbi naman kami." "Okay, sige." Sagot pa ni Rika at bumalik sa unahan kung saan siya nagdrawing ng bilog sa puno at inaasinta gamit ang crossbow. Nakatingin lang si Magnus sa mga tira ni Rika. Karamihan talaga noon ay malapit na sa bullseye. Si Ephraim naman ay nasa di kalayuan din. Nag-e-exercise, burpees, push-up at biglang nag-shift sa pagkakata o fighting moves exercises. Pagkabalik ni Tomby ay sabi ni Magnus, "Tol, gumaganda na ang asinta ni Rika ah." "Oo tol, pansin ko nga na maganda ang pulso ni Rika. Huwag lang sanang kabahan kapag nasa aktwal na laban na. Minsan kasi asintado lang tayo kapag nasa practice. Pero kapag aktwal na laban at kaliwat kanan na ang mga umaangil na aswang sa paligid, ay nawawala rin sa focus. Ang hirap pigilan ng panginginig ng kamay. Buti nga ikaw, asintado ka pa rin kahit nasa aktwal na combat na tayo." "Ah, ganun ba? Kapag titira na kasi ako, ay pinipilit kong huwag pakinggan lahat ng ingay sa paligid. Naghahanap ako ng bagay na iisipin ko para doon lang nakatuon ang isip ko, hindi sa tunog sa paligid. Tapos kapag kalmado na ako, saka ako bibitawan ng string ng compound bow. So far naman, effective. Bilib ako sa iyo, Mags. Mas mahirap kontrolin ang galaw ng compound bow kaysa sa baril. Pero nagagawa mo maging asintado." Sagot naman ni Tomby. Ilang saglit pa ay lumapit na ang dalagang si Ali. Dala ang kape nila Magnus at Tomby. "Sir Magnus, Sir Tomby, ito po ang kape nyo oh." Sabi naman ni Magnus, "Kuya na lang, wag nang sir. Para namang nasa opisina tayo at kami ang boss." Sabi naman ni Tomby, "Ang sarap sigurong maging boss ng kumpanya no? Pakuya-kuya-kuy lang. Tapos may taga-timpla ka ng kape at taga-bili ng pagkain sa labas." Sabi naman ni Magnus, "Teka, boss ba na politiko ang pinag-uusapan natin? O boss ng kumpanya? Kasi kung boss na politiko, ay ganun nga siguro ang sitwasyon. Pero kung boss ng kumpanya, ay iba. Hindi lalago ang negosyo kung kukuya-kuya-kuy ka lang at walang ibang gagawin kundi ang magkape at busuhan ng mga empleyado mong dalaga." "Ay, ganun ba yun, Mags? Pero Mags, maiba tayo. May sapat ka bang pera para magtayo ng negosyo?" "Depende kung anong klaseng negosyo ang naiisip mo. Kasi kung parentahan ng comics o palamigan lang na negosyo, ay meron akong pampuhunan dyan. Tapos, ikaw ang gagawin kong general manager. Kasi sabi mo kanina gusto mo maging boss ng kumpanya." "Ha? Parentahan lang ng comics? May general manager pa? Ilan ang tauhan natin kapag ganun?" "Isa lang, ikaw lang." "Anak ng pating naman, Mags. Anong klaseng negosyo yun kung mag-isa lang ako?" Ganun naman talaga ang negosyo. Nagsisimula sa maliit, tapos papalakihin. Kung lumaki yung ganong negosyo, Mags, anong klaseng negosyo na yun?" Di, mas malaking parentahan ng comics." "Ganun pa rin yun, Mags eh. Wala pa rin binagbago." Ano nga kasing klaseng negosyo ang gusto mong itayo?" Isang klase ng negosyo na pwede nating ikonekta sa mga misyon natin."
Ano naman yun? Security Agency and Investigative Unit. Yung mga private investigator para sa mga cases na hindi masolve ng pulisya. Di ba? May kakilala ka naman na general. Yung si General Aguila ba yun? Tapos yung NBI field agent, yung si Tasio. Eh di, pwede sila mag-handle ng training. Tapos ang office natin ay sa Santa Ines. Sa ganoong paraan, marami tayong mata sa buong bayan. Imumulat na rin natin sila tungkol sa kababalaghan. First batch na natin yung mga protektor ng hasyenda. Pwede pa yung madagdagan dahil marami pa nga ang gustong sumapi. Sinabi ko lang na hindi muna. Magpa-kondisyon muna sila ng katawan. Dapat kaya na nilang mag-push up ng 100. 100 din na sit-ups. Tapos mga 50 na pull-ups. At kayang tumakbo ng 10K ng tuloy-tuloy at mabilis. Kailangan ma-maintain nila iyon para kapag nag-hiring tayo ng second batch ng protector ng hasyenda, ay sila ang naka-line up. Ayos din yung naisip mo, tol ah. Pero Mags, yung tanong ko nga kanina, may pera ka bang pampuhunan doon? Oo, kaya natin yun. Tsaka kung medyo kulang, pwede tayong humiram ng malaking halaga kay Dad o di kaya kay Ninong. Marami yung ipon si Ninong at naghahanap ng paggagamitan. Ngayon pa nga lang ay naiisip kong siya na ang gawin nating CEO doon sa itatayo nating security agency. Kasi dati rin naman siya sundalo at pwede niya rin i-handle ang training ng mga tauhan natin. Nice, ayos, magkakanegosyo na tayo. Masayang wika pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, bakit? Wala pa ba tayong negosyo? Anong tawag mo sa hasyenda? General manager na nga kayo ni Pandoy roon, di ba? Oo, Mags. Alam ko naman yun. Pero iba pa rin yung nasa security agency. Tapos papasok kami ni Pandoy roon araw-araw na nakasuot ng formal. O di kaya nakasuot ng tactical suit. Parang totoong assault team talaga ang itsura at may baril. Ay, sus Tomby. Lahat ng gusto mo ay meron ka naman ngayon. May trabaho ka sa hasyenda bilang general manager. May baril ka rin palagi na dala. At napakarami mo rin stock na mahabang baril sa bahay nyo. Ano bang kulang? E di, yung nakapormal lang suot, Mags, tapos papasok sa opisina. Ewan ko sa'yo. Akala mo lang masarap ang ganun. Katagalan, mabuboard ka rin. Maniwala ka sa akin. 3 taon rin ako sa bangko. Nakakasawa rin magsuot ng long sleeve at necktie. O di kaya nakabarong araw-araw. Malay naman natin, Mags. Ma-enjoy rin namin ang ganoon. Iba naman kasi yung trabaho mo sa bangko dati. Dahil kahit mag-opisina kami, sasabak pa rin naman kami palagi sa training at misyon. Naisip ko lang yun, Mags, para mas malaki ang puwersa natin na nagmo-monitor sa mga activities ng mga kalaban. Oo, tol. Sige, pagkababa natin, kakausapin ko na agad si Ninong, General Aguila at si Tasio. Paano? Tara na. Pack up na tayo, girls. Alis na tayo. Wika pa ni Magnus sa kadalagahan at agad nang tumayo saka inilagay ang backpack sa kanyang likuran. Samantala, atin munang balikan ang mga kaganapan sa kampo ni Zacarias noong madaling araw. Kasalukuyang nagdedebosyon ang dalaga at manggagaway na si Diana upang makapag-ipon ng karagdagang enerhiya at mapanatiling bukas ang portal kung saan niya pinalabas ang mga deroka. Nang maramdaman niyang biglang nawala ang aura ng mga iyon. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi sila napapatay ng kahit anong sandata! Mga espiritual na nilalang sila at walang may kapangyarihan sa grupo ni Magnus. Paano nangyari yun? Tila nababaliw na wika pa ni Diana dahil mag-isa lang naman siya sa loob ng kanyang kubo. Noong gagawa na sana siya ng portal, ay tila nawala ng walang dahilan ang kanyang naipon na enerhiya. Hindi siya makagawa ng portal, kaya dali-dali siyang nagpunta sa kubong tinutuluyan ng dalagang si Maxine para magpatulong rito na igawa siya ng portal. Pero wala roon ang dalaga. Malamang ay naroon iyon nililimliman
ng amo nilang si Zacarias. Kaya wala siyang magagawa kundi ang maghintay ng umaga bago iyon makausap. Muli siyang bumalik sa kanyang kubo at muling nag-meditate para muling tawagin ang presensya ng tatlong deroka. Dahil baka bumalik lang sa kabilang dimensyon, kaya nawala ang presensya sa mundo ng mga tao. Kinaumagahan, pasado 9:00 ay nakita niyang pumasok na sa kanyang kubo ang dalagang si Maxine. Kaya agad itong sinundan ni Diana. "Maxine, kailangan ko ang tulong mo." "Ha? Bakit? Anong nangyari?" "Hindi ako sigurado, pero kailangan ko ng portal papunta sa lokasyon nila Magnus." "Okay, sige. Isipin mo ang itsura ng lugar, tapos humawak ka sa kamay ko para doon ang magiging lagusan ng gagawin kong portal." Agad nang humawak sa kamay ni Maxine si Diana at ilang saglit pa ay nagkaroon na ng portal sa harapan nila. Pumasok na rin agad roon si Diana at noong makatagos ay kusa na rin nagsara ang portal na iyon. Pagkatagos ni Diana ay pumikit siya at pinakiramdaman ang paligid. Wala siyang maramdamang malakas na enerhiya o aura ng isang babaylan, pero nararamdaman niyang may mga tao sa unahan at sigurado siyang ang grupo iyon ni Magnus. Inihanda niya ang sarili. Gusto niyang umatake ng harap-harapan para mahuli na si Magnus at maiharap kay Zacarias gaya ng ipinangako niya noong gabi, dahil kung hindi ay gagawin siyang alay ni Zacarias sa mga taga-Astra bilang kanyang parusa. Nakita niyang may kasamang mga estudyante si Magnus, kaya nagtataka siya kung bakit naglalakbay iyon ng napakaraming kasamang kabataan. Agad siyang naglakad patungo sa unahan at humarang. "Tagabantay, kung ayaw mong madamay ang mga kasama mo, ay sumama ka na sa akin ng matiwasay." Sabi naman ni Magnus. "Teka, pulis ka ba para magsabi ng ganyan? Asaan mo na ang warrant of arrest mo?" "Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, tagabantay. Hindi ko alam kung paano mo nagawang matalo ang mga deroka na pinadala ko sa'yo. Kahit katiting ay wala ka namang kapangyarihan at puro amateur hikers pa ang mga kasama mo." "So, ikaw pala ang nagpadala noong deroka. Sana mas makapangyarihan roon ang ipinadala mo. Hindi nga ako gumamit ng kapangyarihan ay napatay ko agad. Nalusaw eh. Idinuldul ko lang ang sulo sa pagbumuka nila. Ayun, wala na." "Sinungaling, hindi sila ganoon kahina dahil nagmula pa sila sa kabilang dimensyon." Sigaw noon, sabay kumpas ng kamay paturo kay Magnus. Napatakip naman ang mukha niya si Magnus dahil sa gulat. Alam niya rin naman na wala siyang maipangdedepensa sa Tigalpo, pero nagulat siya noong wala siyang maramdamang sakit o mahapding pakiramdam. Noong imulat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niyang nasa harapan niya si Rika. Tila nagliliwanag ang balat noon. "Ikaw pala ang nagpadala ng mga impaktong iyon kagabi? Alam mo ba na halos mabaliw ako sa takot dahil doon? Kung gusto mong kunin si Kuya Magnus, dadaan ka muna sa akin." Wika ni Rika habang nakabuka ang kanang kamay na nakakumpas kay Diana. Panay ang diin ni Diana sa kanyang mahabang tigalpo, pero hindi makatagos sa depensa ni Rika. Nagtataka si Magnus dahil nakikita niya ang kaliwang kamay ni Rika na nasa likuran at naka-countdown ng 3, 2, 1. Pagpitik ng ikatlong daliri ay napaaray bigla si Diana. May tumamang palaso sa dibdib nito. Sunod-sunod naman ang putok ng baril. Si Ephraim pala ang gumamit ng crossbow at si Tomby naman iyong bumaril. Itinodo naman ni Rika ang pagtulak sa kanyang kamay at may lumabas roon na enerhiya na siyang nagpatalsik sa babaeng si Diana. "Paano may kapangyarihan ka ng isang babaylan at hindi ko yun naramdaman
noong pagkarating ko. Wika niya habang dahan-dahang itinutulak ang katawan papatayo. Sabi naman ni Rika, "Pasensya ka na, miss, kung sino ka man. Hindi ko rin alam ang sagot dyan sa tanong mo. Pero ang alam ko lang, kusang lumalabas ang kapangyarihan kapag kailangan ko." Noong makatayo na ng diretso si Diana, ay binalik niya ang palaso na nakatarak sa kanyang dibdib. Agad iyong sumugod habang hawak ang isang itim na punyal na tila iyari sa buto ng hayop. Susugod sana si Magnus, pero sinabi ni Rika, "Ako na, Kuya Magnus." Sabay bunot niya ng 2 punyal na rubberized ang hawakan, kaya hindi madaling dumulas sa kamay. Agad niyang sinalubong si Diana at sinangga ang pagsaksak noon ng punyal. Sabay wasiwas pa itaas ng isa pang punyal. Nakayuko naman ang huli. Pero isang tadyak sa dibdib ang tumama mula kay Rika na nagpatalsik rito pa atras. Agad iyong nag-rolling kaya hindi inabot noong talunan ni Rika kasabay ng pagsaksak. Patuloy pa sa paglalaban ang dalawa pero napansin ni Diana na nadidihado na siya ni Rika dahil may tama siya ng baril at palaso sa dibdib. Kaya naisip niyang magpalit na ng anyo bilang aswang kahit umaga pa para magamit niya ang kanyang kakayahan sa pagiging aswang. Tumalon siya ng mataas patungo sa sanga ng isang puno kaya hindi nakasunod sa kanya si Rika. Doon siya unti-unting nagbago ng anyo. Napunit ang damit, naging magulo ang buhok at umitim ang balat. Nagkaroon rin ng matatalas na kuko at mapupulang mga mata. Samantala, si Magnus at Efraim naman ay nakaabang lang kung kakailanganin ni Rika ng tulong. Si Tomby naman ay pinatago sa likuran ng puno ang 4 na dalaga na kanilang kasama habang nakabantay naman siya sa likuran dahil baka isa lamang iyong pain para madagit ang 4 na kabataang natitira sa mga nailigtas nila. Sabi naman ni Efraim, "Kuya Magnus, normal pa ba yung ganyan na kahit umaga nakakapagpalit ng anyo ang mga aswang?" "Hindi, Efraim. Mga gabunan lang ang kaya magpalit ng umaga. Kaso ang mga aswang na kasabi ng Death Council ay may itinuturok na serum. Kaya nagiging higit pa sila sa mga pangkaraniwang aswang. May mga nadadagdag sa mga kakayahan nila at nagagawa na rin nilang magpalit ng anyo kung kailan nila gustuhin." "Grabe, ganun pala ang nagagawa ng hybrid na experiment, no?" Kinuha ni Efraim ang isang kahoy na halos isang dipa ang haba. Tapos mabilis niyang tinulisan iyon. Sabay ibinato kay Rika. "Rika, saluhin mo!" Sigaw ni Efraim. Mabilis naman na lumingon si Rika at nasalo ang sibat. Pagkasalo ni Rika noon ay saktong papatalo na sa kanya ang mandurugo na si Diana. Kaya buong pwersa niyang ibinato ang sibat na iyon. Sapul sa sikmura ang aswang at bumalandra pa paatras. "Anong akala mo? Uubra sa akin yung pagpapalit mo ng anyo kahit umaga?" Paano mo nagawa yun?" Angil lang aswang na si Diana habang unti-unting binubunot ang sibat na tumarak at tumagos sa kanya sikmura. Bago pa iyon tuluyang mabunot ay agad nang sumugod si Rika. Kaliwat kanan ang pagsaksak ng punyal. May nasasalag naman si Diana pero may mga lumalagpas rin at naisasaksak ni Rika sa iba't ibang parte ng katawan. Isang tadyak sa mukha ang ibinigay ni Rika kaya napahiga na sa lupa ang aswang na si Diana. Dinampot ni Rika ang sibat at itinarak sa kaliwang bahagi ng dibdib ng dalagang aswang. "Para ito sa takot na idinulot mo sa akin kagabi na halos mabaliw ako." Wika niya, sabay buong puwersang idiniin ang sibat sa dibdib na tumusok pa nga sa puso at tumagos sa likuran. Napakapit si Diana sa sibat pero noong tumagos na rin sa puso iyon ay unti-unti na siyang nalanta at natutuyo.
Kumulubot ang balat at tila naging tuyong kahoy na lang. Sabi naman ni Rica, "Efraim, pasuyo. Putulin mo ang ulo nito. Tapos buhusan ng kaunting gas at sunugin." Ginawa naman iyon agad ni Efraim. Pinutol ang ulo ng aswang at nilagyan ng mga tuyong dahon. Saka binuhusan ng kaunting gas at sinindihan. Mabilis iyong nagliyab. Ang katawan naman ay hinila ni Magnus at itinapon sa may bangin. Nakita nilang nagpapahinga lang si Rica sa isang gilid habang hinihintay ni Efraim na maupos ang apoy doon sa siga niya sa ulo ng aswang. Nang biglang nahimatay si Rica. Tila lantang gulay ito na humandusay sa kinasasandalan. Mabuti at nakapaupo siya habang nakasandal sa puno. Kaya lumaylay lang ang ulo at mga braso noon. Mabilis naman iyong tinakbo ni Tombi at inalalayan habang dahan-dahang pinapahiga at ginawang unan ang bag. Patakbo naman na lumapit sina Efraim at Magnus. Sabi ni Magnus, "Anong nangyari?" "Ewan ko, Mags. Bigla na lang siyang nalupaypay." Hinawakan ni Magnus ang pulsuhan ni Rica at pinakiramdaman. Tapos ibinukas din ang mata. "Ano, Mags?" "Normal naman ang lahat sa kanya. Ang kondisyon ng katawan niya ngayon ay parang natutulog lang o nagpapahinga. Sa tingin ko ay walang problema sa kanya o wala siyang pinsala dahil sa laban. Naninibago lang ang katawan niya sa biglaang paggamit ng malakas na kapangyarihan. Parang makina lang ng sasakyan na biglang kinabitan ng turbo. Kaya nag-breakdown talaga." Sabi naman ni Efraim, "Anong mangyayari sa kanya? Anong gagawin natin?" "Wala. Kailangan niya lang ng mahabang pahinga. 2 o 3 araw. Depende sa kakayahan ng katawan niya na mag-recover sa pagod." "Ha? Dito siya magpapahinga? I-open area to? Mahirap depensahan kapag may kalaban." Sabi naman ni Magnus, "Hindi. Itutuloy na natin ang paglalakbay. Base sa nakikita kong itsura ng lugar, noong iligaw tayo ng aswang na iyon ay dinala niya tayo sa kaliwang bahagi ng direksyon ng pamayanan ni Apong Melo. Kaya hindi na tayo masyadong malayo. Siguro 2 hanggang 3 oras na lang na lakaran. Makakarating na tayo doon. Ganito ang gagawin natin. Papasanin natin si Rica. Palit-palitan tayo kada kalahating oras. Kayo naman, girls, paghati-hatian niyo ang mga dala ni Rica. Sige na, tara na. Tombi, paghatian natin ang dala ni Efraim dahil siya muna ang papasan kay Rica." Noong maihanda na ang lahat, ay nagsimula na silang maglakbay. Pagkalipas ng kalahating oras ay si Magnus naman ang pumasan kay Rica sa likuran, tapos si Tombi, hanggang sa makita na nila ang pamayanan ni Apong Melo. Agad nilang narinig ang mga senyasan na huni ng mga tagapamayanan. Huni na ang ibig sabihin ay may paparating pero hindi kalaban. Agad naman sila sinalubong ng mga tagapamayanan. Sinalubong din sila ng isa sa mga namumuno sa kalalakihan roon. "Sir Magnus, anong nangyari sa inyo?" "Sinalakay kami ng isang mandurugo bago kami makarating rito. Akin na po yung kasama niyong babae at dadalhin ko na sa kubo niyo. Sayang at hindi kayo nag-abot ng inang babaylan. Kaalis niya lang. 2 araw na ang nakalilipas." Wika noon at agad kinuha si Rica kay Efraim at dinala sa kubo na ginawa nila para kay Magnus. Iyon din ang kubong tinirahan ni Maris noong naroon siya. Lumabas naman si Apong Melo at lumapit kay Magnus. Sabi naman ni Apong Melo, "Tagabantay, maligayang pagdating. Mukhang may nakaengkwentro kayo bago makarating dito ah." "Opo, Apong Melo, meron nga." "Sir Magnus, nanggaling rito si Inang Babaylan Maris. Kung hindi siya nakarating dito agad, ay baka patay na kaming lahat. May mga sumugod rito na malalakas na nilalang. Tinalo iyon ni Maris. At kung nakikita mo yung matataas na bakod namin na yari sa bato, si Maris ang gumawa niyan mag-isa.
Dahil siya lang naman ang may kakayahan na magpalutang ng malalaking bato sa ere. Bale, tumulong lang sa pagpupwesto ang mga taga rito. Matagal siyang nanatili rito. Umalis lang siya noong matapos na ang pader namin. Anong sadya mo? Bakit ka umakyat muli rito? May nangyari daw pong masama sa Ibisan, sabi ni Maris. Noong kasama pa namin siya. Iyon din ang dahilan, kaya nawala ng kapangyarihan ang medalyon na hawak ko. Aalamin ko kung ano pang paraan ang pwedeng gawin para maibalik iyon, maliban sa hanapin isa-isa ang mga gabay ko, na ang balita ko ay nasa iba't ibang dimensyon din. Ha? Ibang dimensyon ba kamo? Naku, napakahirap noon. Kaya sana makagawa ka ng paraan para makuha silang muli nang hindi ka magtutungo sa 7 dimensyon. Siya nga pala, anong nangyari sa kasama niyong babae? Bakit may kakaiba akong nararamdaman sa kanya? Pakiramdam ko ay halos kahalintulad ng presensya ng inang babaylan ang presensya niya. Yun po ang isa pang dahilan kaya namin siya sinama. Nagpapakita sa panaginip niya ang inang kalikasan. Pinapapunta siya ng Ibisan para kausapin. Kaya may hinala kaming magiging babaylan siya. At hindi lang basta babaylan, kundi inang babaylan. At ibig noon sabihin kung magkakaroon ng bagong babaylan, ay mamamatay ang kasalukuyang babaylan o si Maris. Naku, ganun ba? Napakarami pa namang kalaban at mga halimaw na nagkalat ngayon sa kagubatan at daan patungo sa Ibisan. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang nagmumula sila sa isang grupo sa Death Council. Kaya walang kasiguraduhan ang kaligtasan ni Mari sa paglalakbay, lalo at mag-isa siya. Mabuti na lang nga at nagkaroon siya ng gabay na isang lambana. Pero wala naman iyong kakayahang lumaban. Kasakasama lang talaga at kausap. Apong Melo, ayos lang po ba kung manatili muna kami rito ng 2 hanggang 3 araw? Depende sa kailangang panahon ng pagpapanumbalik ng lakas ni Rika. Bigla kasi siya nagkaroon ng kapangyarihan kanina at nagawa niyang labanan ang isang aswang na manggagaway. Nahigitan niya pa nga at tigal pong ibinato noon. Tapos noon, nanghina na siya pagkatapos ng laban. Talaga? Nakakamangha naman. Kasi base sa aura niya ngayon, ay isa lamang siyang normal na tao. Walang kapangyarihan. Opo, tama kayo. Mukhang nagkakaroon lang siya ng kapangyarihan kapag nasa panganib siya. Pero hindi permanenteng namamahay sa katawan niya dahil wala pa namang nituturo sa kanya ng mga orasyon at pagdidebosyon. Ganun ba? Walang problema. Kahit gaano ka pa katagal manatili rito, baka nakakalimutan mo, itinuring ka na naming parte ng pamayanan namin. Lalo at napakarami mo nang naiambag sa pamayanang ito. Idagdag pa na isa kang tagabantay. Itinuturing na bahagi ng pamayanang ito ang inang babaylan at tagabantay. Kaya welcome kayong manatili rito kahit gaano katagal. Sige na. Doon na kayo manatili sa kubo nyo at magpapahatid ako ng pagkain roon. Siya nga pala, bakit may mga kasama kang dalagang naka-uniforme pa ng pang-eskwelahan? Mga bihag po sila ng mga rebelde na nailigtas namin. 5 yan sila. Kaso inatake kami ng deroka at napinsala ang isa. Dahil na rin sa katigasan ng ulo. Ayos lang ba kung kayo nang bahala sa kanila maghatid sa bayan? Oo naman, walang problema. Pagpapalitin ko na rin sila ng damit para mas komportable sa kanilang kumilos. Hindi ganyan na napakanipis ng suot nila. Sige po, salamat. Girls, ito nga pala si Apong Melo. Siya ang pinuno sa pamayanang ito. Siya yung sinasabi kong pakikisuyuan ko na maghatid sa inyo patungo sa bayan. Mas kabisado nila ang pasikot-sikot sa kabundukang ito. Kaya mas mabuting sila ang maghahatid sa inyo sa bayan. Pero pakabukas pa o sa makalawa. Sa ngayon ay magbihis na muna kayo, maligo at kumain bago magpahinga. May mga damit na silang ibibigay sa inyo para mas komportable kaysa dyan sa suot yung uniform. Salamat po Kuya Magnus. Sumenyas naman si Apong Melo sa isang ginang.
at lumapit iyon na may kasamang mga dalaga na siyang tutulong sa pag-aasikaso sa mga kadalagahan. Sumama na sa kanila ang mga dalagang kasama ni Magnus. Si Magnus naman ay tumuloy na sa itaas na bahagi kung saan naroon ang kubong ginawa para sa kanya. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 178. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.